Magandang umaga po sa
Ang pagkakaiba ng ipinanganak ayon sa laman at ang pinanganak ayon sa pangako ay mahalagang ating maunawaan. Saan po? Sa usapin ng pagiging alipin at pagiging malaya. Yun ang magandang tingnan natin. Kumbaga, sa ating pagtalakay na ito, sa kanyang paglalarawan at o paghahambing, makita natin, ay ako nga ba ibabalik pa sa dating buhay? Ako ba ibabalik pa sa dating alipin ng kasalanan, alipin ng batas? Ay siguro magandang tingnan natin kung paano dinidiin ni Pablo, ay hindi na dapat. Kung bakit ginamit ni Pablo ang paglalarawan o paghahambing kina Hagar at Sara ay para ipaunawa sa mga taga-Galasya. Bakit po? Dahil sa kanilang pagpapasakop mula sa mga batas ni Moises. Batay po yan na binasa natin sa verse 21. So sa pagnanais na sa ilalim sa kautusan, ito po mga kapatid ay malaking pagkakamali ng ilan sa kanila. Bakit po? Alam ni Pablo na ito'y dahil sa kanilang kamangmangan. Anong kamangmangan? Saan sila naging mangmang? Kung ano ang ibig sabihin ng batas. Kumbaga sa paggamit ni Pablo mga kapatid, kay Hagar at Sara, na isang alegorya o analogy sa buhay Kristiyano, ay matutukoy natin sa verse 21 to 31 na binasa nga ng ating presider. Kung ang paggamit ni Pablo sa kwentong ito mula sa Genesis 16, kayo na lang ang magbasa, at yung binasa ng ating presider, yung parallel verse natin, scripture reading, ay malamang ito po ay pagtugon. Saan po? Pagtugon sa pang-aabuso nino ng mga Judaizer sa Galacia upang patunayan ang kanilang iginigiit. Ano po yung ginigiit nila? Yung pagtutuli, circumcision, na sinasabi sa mga Kristiyanong hintil sa Galacia na nanganganib po sila. Saan po sila nanganganib? Na mapalayas sa komunidad ng mga Hudyo. Paano kapag hindi nila idinagdag ang batas sa kanila, pananampalatayang Kristiyano? Kumbaga ito ang panlilinlang, pandaraya. At mayroon pong nadaya sa kanila. Kaya dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Una po, ang anak ayon sa laman. Verse 23a. The son according to the flesh. Then, pangalawa, ang anak ayon sa pangako. Verse 23b. So ngayon, the son according to the promise, unahin natin ang anak ayon sa laman. Basahin natin mula verse 22. Basahin natin mabilis para ma-recall tayo sa ating pinag-uusapan. Ang sabi po sa 22, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, isa mula sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. At subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay pinanganak sa pamagitan ng pangako. 24. Ang mga bagay na ito ay isang paghahambing, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar mula sa bundok ng Sinai na nanganak para sa pagkaalipin. 25. Ngayon, si Hagar ay bundok ng Sinai sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem, sapagkat nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. So mga kapatid, si Hagar po bilang ina ni Ismael ay simbolo ng batas ni Moises sa bundok ng Sinai. Bakit po? Kung saan ibinigay ang tipan at ng lungsod ng Jerusalem na ito po ay sentro ng pagsasagawa ng lumang tipan. At ang lumang tipan, sinabi ni Pablo, ito po ay nangangahulugan ng espiritual na pagkaalipin o pang-aalipin. Na pinakita naman natin yan, na banggit ko kanina, chapter 3 verse 10, verse 23 to 24, then chapter 4 verse 1 and 9b, ito po ay ayon sa batas ni Moises. So mga kapatid, tingnan natin, unang-unang uunawain natin dyan, na nakapaloob sa anak ayon sa laman, kumakatawan
sa lumang tipan bilang alipin. Yun po, yung ipinanganak ayon sa laman ay kumakatawan sa lumang tipan bilang alipin. Si Hagar po ay isang karakter sa Bible sa aklat ng Genesis. At binasa nga po yan natin kanina ng ating presider doon sa Genesis chapter 21, verse 8 to 21. Siya po ay may mahalagang tungkulin. Bilang asawa ni Abram pa that time, pero Abraham na ngayon, at ina ni Ismael. Dahil po dito mga kapatid, siya po ay isang mahalagang figure. Saan po? Sa loob ng Judaismo, Kristyanismo at Islam. So mga kapatid, sa Genesis 16, ipinakilala po siya bilang isang aliping babae na taga-Ehipto na pag-aari ng asawa ni Abraham na si Sarai. So, dahil hindi makapagbuntis, si Sarah, ibinigay niya sino? Si Hagar kay Abraham bilang asawa upang magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Hagar. Kung babasahin natin yan at makikita natin yan doon sa Genesis 16. Ito nga ay pagtukoy kay Ismael. Hindi ito ang tagapagmana, mga kapatid. Kasi siya po ay ipinanganak ayon sa laman. Para maintindihan natin, matapos maglihis si Hagar, nakita ni Sarai ang pagbabago kay Hagar na tumingin ng may paghamak sa kanya. Para kung ipaparaphrase ko, baog ka naman eh. Di ka talaga makakaanak. Ay 90 years old na eh. Kung sa kaisipang pantao, talagang imposible. So mga kapatid, si Sarah ay nakitungo ng malupit kay Hagar. At kalaunan ay tumakas. Alam ninyo, bago nangyari ito po yung tingnan natin. May pangako na ang Diyos kay Abraham. Diba? May pangako, nagsalita na ang Diyos eh. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na isang tagapagmana ang isisilang sa kanya. I-quote ko yung verse at Genesis 15:4. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya. Ang taong ito ay hindi magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Yung pong tinutukoy po doon ay hindi pa si Ismael. Ang tinutukoy po doon ng Diyos, ang taong ito ay magiging hindi mo magiging tagapagmana, si Eliezer po yun. Kasi nandun siya sa tahanan ni Abraham. Ito ay tumutukoy kay Isaac, na isang ipinanganak ayon sa pangako. Na yun ang ikalawang main point natin mamaya. So, sa isang banda, ito po yung tingnan natin. Nagkamali si Abraham sa pagsisikap na tuparin ang pangako ng Diyos sa kanyang sariling paraan. Sa paanong paraan po? Sa halip na maghintay sa gawa ng Diyos, gawain ito ng Diyos sa kanyang paraan ng Diyos dapat. Ano nangyari sa senaryo? Parang ganito, Abraham, alam mo namang matanda na ako. Siguro ibibigay ko na lang sa iyo si Hagar. Siyang sipingan mo para tayo magkanak. Ang problem po, nakinig siya sa tinig ng kanyang asawa ni si Sarah sa halip na maghintay sa tinig ng Diyos. Pinangakuan na na magiging tagapagmana. Ang problema, nakinig sa asawa. Parang kung babalikan natin panahon ni Eva at Adan, ano ba nangyari? Bakit nagkaroon ng problema sa sangkatauhan? Nakinig sino? Si Adan? Kay Eva. Kumbaga yung cycle ng itong malaking problema kapag umiral yung pantao Hindi nakapaghintay si Abraham sa pangako o sa sinabi ng Diyos. Gusto kong sabihin sa bawat isa, lalo sa mga bagay
na gagawin natin. Kung tayo ay mananampalataya, hindi dapat nating pangunahan ang Diyos. At bilang mananampalataya, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng mga pangangaral, mga pagtuturo, ay para malaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong makikinig sa sulsul ng iba kung hindi naman iyon ayon sa salita ng Diyos. Ito ang naging problema ni Abraham. Nakinig siya sa kanyang asawa. Ay direkta nang nakipag-usap ang Diyos sa kanya na mula sa iyo yung magiging tagapagmana. Which is yun nga pong si Isaac. Pero nakasingit dahil sa gawa ng tao, paraan ng tao. Ano nagtulak kay Sarah? Bakit niya ininsisto sa kanyang asawa? Hello mga kapatid, imagine nga naman, 90 years old. Sige nga, minabalitaan na ba kayong 90 years old ay manganganak pa? Napaka-imposible. Kaya siguro na-tempt si Abraham. Pero ito po mga kapatid, ang naging resulta po ay talagang malungkot para kay Abraham at Sarah. At lubos pong naapektuhan ang buong kasaysayan ng kanlurang Asya. Bakit po? Ang mga supling ni Abraham at Hagar ay si Ismael, ang ninuno ng 12 tribong Arabo. Mababasa natin yan sa Genesis 16, 11 to 12, 17 to 20, 25, chapter 25, verse 12 to 18. Ang mga ina po ni Ismael at Isaac madalas na magkasalungat sa isa't isa kahit hanggang ngayon. Ano ang pinapakita sa atin ayon kay Pablo bilang si Hagar na kumakatawan bilang isang alipin? Si Hagar ay isang aliping babae at ang kanyang mga supling ay hindi dapat ituring na malayang anak ni Abraham. Mababasa natin yan sa Roma chapter 9 verse 7 to 8. Mula sa lahi ni Hagar, nagpapakita ng pagkaalipin dahil ang katayuan ni Hagar ay isang alipin. Ginamit po ito ni Paul bilang alegorya o analogy para makita ng mga taga-Galacia kung sila ibabalik sa pagkaalipin ay hindi maganda. Sapagkat ito ang dalawang tipan, ang mga ito ay nangangahulugan ng dalawang magkaibang sistema ng paniniwala. Ang isa sa pamagitan ni Moises, ang isa sa pamagitan ng Misaya, kay Christ. Ang isa mula sa bundok ng Sinai kung saan nilathala ang kautusan na inilarawan kay Hagar ang alipin ni Abraham. Kaya lahat ng ipinanganak at naninirahan sa ilalim ng Mosaic law na mga institusyon ng mga alipin ng batas, ganun po talaga yung nangyari. Ipinanganak at narirahan sa isang estado ng pagkaalipin, isang pagkaalipin sa iba't ibang mga ritual at seremonya. So mga kapatid, ang point natin, ang alegorya o paglalarawan at paghahambing, ito po ay nagpapakita ng isang pamumuhay sa pagkaalipin. Ito ang nililinaw ni Pablo sa mga taga-Galacia kung mapapailalim muli sila sa batas. Verse 21. Yun po ang tinutukoy ni Pablo. Ngayon, pangalawa, si Ismael ay pinanganak ayon sa laman. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang pagkakapanganak kay Ismael ay karaniwang paraan ng mga tao. Ito ay ipinanganak. Kumbaga, walang supernatural tungkol sa kanyang kapanganakan. Tulad ng pag-uusig ni Ismael kay Isaac, gayon din ang mga nasa ilalim ng lumang tipan. Nasa ilalim ng lumang tipan, ang mga Hudyo. Sino bang umuusig sa mga apostol? Di ba mga Hudyo?
Kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa, hindi na natin kailangan banggitin at kung maganda, basahin ninyo ang narrative ng gawa, mga gawa, inusig po ang mga apostol. Pinagbabato si Esteban, si Pablo at Silas. Di ba, nabilang ko si Pablo at Silas. Si Pablo pinagbabato. Kasi yun ang binanggit ko kanina, epekto ng hindi nakapaghintay sa kalooban ng Diyos. At gayon din, ang hindi spiritual na mga tao sa bawat panahon ay uusigin ang mga spiritual na tao. Verse 29. Mamaya, babasahin ko yan. O, siguro, basahin na natin. Sabi sa 29. Subalit kung paanong inusig noon, take note ha, noon ha, yung pinapaliwanag natin kanina, subalit kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu. Tinutukoy na itong mga taga-Galacia at tayo, gayon din naman ngayon. Kaya huwag tayo magtaka. Bakit may mga persecution? Bakit tayo inuusig ng mga di mananampalataya? Pero gusto ko ikintal natin, dahil po, hindi nakapaghintay. Siyempre, wag na natin munang usapin, nakapalo pa rin po yan sa providensya ng Diyos. At alam natin yan. Sa wakas ay pinalaya si Hagar at Ismael mula sa mga mananampalataya na komunidad, hindi po dahil sa hindi sila kabilang sa mga tuli. Hindi po dahil doon. Dahil sa katunayan po, natanggap ni Ismael ang lumang tanda ng tipan sa kanyang laman. Ano po yon? Circumcision. Sabi po sa Genesis 17:25, at si Ismael na kanyang anak ay 13 taong gulang nang siya'y tuliin ang balat ng masilang bahagi. Ayun po. Kaya sila pinalayas kasi hindi naman sila kabilang sa tagapagmana. Ang punto, tinanggihan sina Hagar at Ismael, yun nga po, dahil hindi sila tagapagmana ng pangako kay Abraham. Genesis 21 verse 10, then verse 30. Sabi ng verse 30, pansinin ninyo, subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. So yun po. Ang implikasyon po nito, ang alegorya o analogy na may kaugnayan kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael, pagpapakita ito sa atin ng pamumuhay ng isang alipin kung tayo babalik doon. Pamumuhay ito ayon kay Pablo sa pamagitan ng batas ni Moises na itinatama. Kaya ginamit po ito ni Paul. Itinatama niya ang mga taga-Galacia dahil sa kanilang pagtalikod sa tunay na ebanghelyo. Sa atin po mga kapatid, maging malalim ang ating pagtanaw sa pagsasakripisyo ni Kristo. Huwag natin itong ipagpalit sa ano pa mang bagay na paraan ng tao. Ano pa mang bagay na nakikita natin sa mundo. Ano pa mang bagay na naglalaho dito sa mundo. Ang issue dito, lagi kong inuulit-ulit ito, ay buhay po. Buhay na walang hanggan. Bakit po? May kaluluwa tayo. Tinugon na po ito ni Kristo eh. Kaya ang challenge ko po sa unang main point, tingnan natin ang paghahambing na ito o paglalarawan ayon kay Pablo sa mga taga-Galacia. Ganon din sa atin. Ang paglalarawan o paghahambing tungkol kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael ay isang kalagayang pagkaalipin.
Ayon pa rin sa batas ni Moises, ito ang gustong ipaunawa ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ganon din sa atin. Mga kapatid, walang pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Si Isaac ay inusig ni Ismael. Ang mga mananampalataya ay uusigin ng mga nasa ilalim ng batas, ng mga di mananampalataya. Sa mga taong hindi espiritual, hindi mananampalataya, hindi talaga magkasundo. Ang sabi po ng verse 28 to 29, at kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Nilinaw na natin yan eh. Tayo tagapagmana eh. Tayo ay binhi ni Abraham sa pananampalataya. 29, subalit kung paanong inusig noon, take note ha, ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. So maliwanag na po. At si Christ po ang nagbanggit, bago siya namatay, binanggit na yan sa kanyang mga alagad. Sinasabi ko mga bagay na ito sapagkat dito sa sanlibutan, kayo ay daranas ng pag-uusig. I think, kung di ako nagkakamali, hindi pa, parang nagpapaalam, mula chapter 14 nandyan, hanggang 16, nagpapaalam pa si Christ eh. Hindi pa nangyayari yung kamatayan sa krus. Pero binanggit na doon, nag-assure na po si Christ, lakasan nyo ang loob nyo. Dinaig ko na ang, sanlibutan. Kaya wag tayo magtaka mga kapatid. Hindi talaga magkakasundo ang unbeliever at believers. Maraming bagay, tayong mga mananampalataya mga kapatid, bilang challenge sa bawat isa. Maging maingat po tayo. Kaya nga tayo ay nag-i-encourage na, at sinabi ni Peter, 2 Peter chapter 3 verse 18, lumago tayo sa biyaya ng pagkakilala kay Kristo. Bakit? Kasi tayo nga'y mahina. Kung hindi mo alam ang plano ng Diyos, naka-blueprint na sa Biblia ang plano ng Diyos, kung alam mo ito, magiging maingat ka sa pagdidesisyon mo sa buhay. Take note, maraming kabataan dito. Pagpili ng mga mapapangasawa. Nagsabi na, kinote ni Paul, na hindi pwedeng pagsamahin si Bilial at saka sino? Si Kristo. Kaya wag tayong makipamatok sa di mananampalataya. Hindi talaga magkakasundo. Alam natin ang senaryo dahil si Abraham nakinig sa kanyang asawa. Alam natin kung bakit bumagsak ang tao sa kasalanan, ay nakinig si Adan kay Eva. Tingnan natin yun, mga kapatid. Ngayon, blessed tayo dahil tayo po ay mayroon ng revealed na word, salita ng Diyos. I challenge, church, mag-aral tayong mabuti ng salita ng Diyos. Kasi mahina tayo. Pwede tayong mabulag sa takbo ng mundo. Maraming mandaraya ngayon. Kung yun nga mga tagapagturo ay bumabagsak. Walang pinipili. Ang sabi ni Pablo sa taga-Korinto, mag-ingat ka. Baka, alam mong ikaw ay nakatayo, baka bumagsak ka. So yun po. Ikalawa, ang anak ayon sa pangako. Verse 26 to 31. Basahin ko pong muli. Okay, may time pa tayo. Sabi po sa 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Ikaw na hindi nakararanas ng sakit sa panganganak.
sapagkat mas marami pa ang mga anak na pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon at ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. 30. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat di magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak na babaeng malaya. Kaya, take note ha, kaya, mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng malaya. Alam natin, nangako kay Abraham na magiging maraming binhi. At alam natin, kung uugatin natin, chapter 3, verse 15, mayroong isa lamang binhi. Hindi tinutukoy ng maraming binhi kung sino. Si Jesus Christ. Doon lahat. Lahat ng sumampalataya ay mga binhi ni Abraham. So ngayon, si Pablo po ay kumukuha ng mga espiritual na aral mula po sa kwento sa lumang tipan tungkol kay Abraham, sa asawa ni Abraham na si Sarah at ang aliping babae na si Hagar, bagamat ang mga ito ay isang alegorya o analogy. Kumakatawan sa bagong tipan bilang malaya si Sarah at ang kanyang anak na si Isaac. So, maunawaan natin mga kapatid, ang naging bunga nito ayon sa pangako ay mga malayang pinagpala. Alam ba ninyo? Pinalaya na tayo sa pagkaalipin, pinagpala pa. Ang daming spiritual blessing na pinagkaloob sa atin. Hindi na natin kailangang isa-isahin. Pero lahat yan ay nakaugat sa isang ibanghelyo na tinalikuran ng taga-Galasya at huwag nating tatalikuran. Kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo nabago. Ito ay pagpapaalala sa atin, pagtuturo na maging maingat tayo mga kapatid. Si Sarah ay isang simbolo ng bagong tipan at ng makalangit na Jerusalem na siyang sentro ng mga espiritual na katotohanan ng bagong tipan. I-quote natin yung Hebrew chapter 12 verse 22. Subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang na mga anghel, sa isang masayang pagtitipon. So yun po. Ito po mga kapatid ay tumutukoy na sa langit ng bagong Jerusalem na walang pagkaalipin, walang pang-aalipin doon, kundi mga pinalaya. At yun po ang ating inaasam-asam, bagong Jerusalem. Ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 22, nagkakatipon ng maraming anghel. Masayang nagtitipon, pagtitipon. Na-recall ko ang binanggit nung panahon ang Panginoon ay nagsabi na isang talinhaga na kapag mayroong 99 o 100 tupat na wala yung isa, ay iiwanan yung 99, then hahanapin yung isa. At kapag nakita yung tupang yun at nagbalik loob, anong sabi? Libo-libo, anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Nakarating kayo sa bundok ng Sion. Ipinakita ngayon ng manunulat ang ilan sa mga pinagpalang resulta ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga po tayo ay malayang pinagpala. Bakit? Mula tayo sa anak na pinanganak ayon sa pangako. Grabe po. Binanggit niya ang makalangit na bundok ng Sion, ang mga espiritual na katotohanan kung saan ang makalupang lungsod ay anino lamang.
Anino lamang. Kaya ang mananampalataya, mga kapatid, tayong mga mananampalataya ngayon ay nauugnay sa bagong Jerusalem, hindi sa luma. Dito po, sa pagbanggit ni Paul, may quotation sa Isaiah 54 verse 1, binanggit ni Isaiah ang maluwalhating kinabukasan ng Israel. Anong kinabukasan ng Israel? Maluwalhating kinabukasan ng Israel. Kapag ito ay sasailalim sa mga pagpapala ng Misaya at ng bagong kapanahon ng kanyang itinatag. Misaya, si Christ. Ano mang lahi mo, Hudiyo ka o Hintil, mapapasama ka sa bagong kapanahunan na kanyang tinatag sa pamagitan ng Misaya, si Christ. Gospel. Kaya ang sabi po sa verse 26, verse to 27, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Take note ha. Quotation do sa verse 27, sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawi at sumigaw, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Tapos sa 30, at kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Ang talata pong ito ay pinapakita ni Pablo ang pagkakaiba sa pagitan ng batas at ng biyaya. Ang bansang Israel sa ilalim ng batas ay nagsasalita sa pagkaalipin at pagtanggi. Ang Israel sa ilalim ng biyaya ay mga ngahulugan ng kalayaan, pagtanggap at pagiging mabunga. Yun po. Kaya nakita natin yung analogy, allegorya o analogy ni Paul. Para makita ng taga-Galacia, bakit kayo babalik sa pagkaalipin? Ang pagkakaiba ay sa pagitan ng dalawang tipan, ang luma na ibinigay kay Moises at ang bago na ibinigay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya napakaganda nitong Galacia eh. Ang punto, tinuturo niya na ngayong kung tayo ay mga Hudyo o mga Hintil, dapat tayong maligtas sa parehong paraan ng biyaya at na ang Jerusalem sa langit, ang banal na lungsod ng Diyos, ay ina ng lahat ng mananampalataya. Implikasyon po mga kapatid, pinapakita ang lahat ng nasa bagong tipan, ito ay magiging mabunga sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Masasabi kong blessed tayo kasi nakilala natin ang Misaya. Ipinanganak sa Espiritu. Si Isaac ay pinanganak ayon sa Espiritu o gawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nagbigay daan kay Abraham at Sarah na mapasa kanya o mangyari ito. Na kung pagbabatayan ng kaisipang pantao, ito ay imposible. Bakit po? Gusto kong i-allow natin basahin. Siguro yung Hebrew chapter 11 verse 11 to 12, ang babasahin na lang natin, ito yung binanggit ko, kaya tinandaan ko, yung verse, Roma chapter 4, verse 18 to 21. Ang sabi po dito, verse 18, subalit mabuti ang maging laging, Galacia pala ang binabasa ko. Verse 18 po, ito po, Roma chapter 4 verse 18 to 21. Sorry po, basahin ko po. Umaasa kahit walang pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ang iyong binhi.
Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na sapagkat siya ay may 100 taon na noon at ang pagkabuog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako sa pamamagitan at di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. 21, lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Pagkamat siya ay naapektuhan ni Sarah at that time, pero makita natin, ano yung uri ng pananampalataya ni Abraham? Naniwala siya sa Diyos, ngunit kung sa pagsasalita ng tao, walang pag-asa sa katuruan ng pangako ng Diyos. Walang pag-asa. Naniwala siya sa Diyos kahit na ipinangako ng Diyos ang hindi imposibleng bagay. So ngayon po, sa edad ni Abraham, halos 100 taon, at si Sarah po ay 9 po nang sabihin ng Diyos na siya ay manganganak kay Abraham ng isang lalaki. At diba sa istorya, nagtawa pa nga eh. Ay matatawa talaga. Biro mo, 90 years old, over menopause na yun. Kumbaga. Napaka-imposible mga kapatid. Binanggit ko yan kanina. So, siya ay naniwala sa Diyos at hindi sa kanyang sariling kakayahan. Walang ibinigay ang Diyos kay Abraham na katibayan, walang katibayan na gagawin niya ang kanyang sinabi, pero pinaniwalaan to ni Abraham. Dahil talagang naniniwala siya sa Diyos at ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa anak ayon sa pangako. Pagtukoy na ito kay Isaac, anak ni Sarah at Abraham ayon sa pangako ng Diyos kahit sila ay matanda na o si Sarah ay baog. Kaya sinasabi natin, yung pagkapanganak kay Ismael ay paraan ng tao. Pero yung gawa ng Diyos kay Sarah na 90 years old at magwa 100 years na si Abraham, gawa ng Diyos yon. Nangako ang Diyos. Kaya masasabi natin, ang anak ayon sa pangako, naging pagpapala para sa atin. Grabe ang plano ng Diyos na pagliligtas sa atin. Si Isaac ay umiral dahil sa nagbibigay buhay na gumagawang himala ng salita ng Diyos. Alam pa ninyo mga kapatid, ganito rin ang paraan ng pagtanggap ng mga mananampalataya ng bagong buhay at naging espiritual na inapo ni Abraham sa paanong paraan. Babalik at babalik tayo sa gospel. Word of God. Ang sabi ni James chapter 1 verse 18, ipinanganak tayo ng salita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganon din si Peter. Buhay na salita ng Diyos, 1 Peter chapter 1 verse 23. Na-regenerate tayo, na-born again tayo, nagkaroon tayo ng buhay. At sa pagkakaroon ng buhay kay Kristo Jesus, sa Ebanghelyo, kapangyarihan ng Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng buhay sa espiritual, kaya tayo ay nagkaroon ng kamalayan, nagkaroon tayo ng pananampalataya, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at ang bertud nito, ang naging resulta nito, tayo po ay naging malayang pinagpala through Jesus Christ. Isipin po natin yan mga kapatid. Ang punto, ang pinanganak ayon sa pangako, ito ay nailagay sa kaibahan sa batas ni Moises. Kundi kalayaan at naging bunga nito ay ang maraming naging mananampalataya sa pagpapalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na noon pa lang ay ipinangako na ng Diyos. Grabe po mga kapatid. Ulitin ko, napakabuti ng Diyos. Dahil mula pa sa walang hanggan pinalano na yung pagliligtas. Nagkaroon ng katuparan nung sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. At alam natin, nung bumagsak ang una nating magulang,
kinatagpo na agad na mayroon na agad pangako. Hanggang sa pagtakbo ng panahon, nagkaroon ng katuparan. Ang sabi ng chapter 3, pansinin niyo, gusto kong balikan lang sandali yung chapter 3 ng Galatia. Lapit na po tayo. Chapter 3, verse 15. Sabi po dito, mga kapatid, ako'y nagsasalita ayon sa tao kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpawalang bisa nito. Ngayon, ang mga pangako na ginawa kay Abraham sa kanyang binhi, hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Jesucristo. Yun ang gusto kong tukuyin. Si Christ. Kaya napakabuti ng Diyos. Si Christ, siya ang Word. Kasama ng Diyos ang Word. At ang Word ay God. Nagkatawang tao. Anong ginawa? Inabot tayong makasalanan. Nabayubay siya sa krus. Hindi tayo ang nagpursigi na lumapit sa Diyos. Hindi tayo ang nagpakahirap para makilala natin ang Diyos. Ang gumawa nun ay ang Diyos. Sinugo ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung ako may kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, sana naiintindihan natin kung binalikan ni Pablo sa paggamit ng paglalaraw at paghahambing kay Hagar at kay Sarah at kay Ismael at Isaac, kung hindi mo pa kilala si Kristo, ikaw ay nasa kalagayan ng alipin ng kasalanan. Nasa kapangyarihan ka ng kasalanan. Pero ang good news, mayroong Kristo na inaabot ka ngayon. Kung ako'y may kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, para mapalaya ka, sampalatayanan mo ang Panginoong Kristo na nabayubay sa krus. Talikuran ng kasalanan magsisi. Dahil yan ay paanyaya ng Diyos na sino mang napapagal at nabibigat ang luba ay lumapit sa Kanya at Kanyang pagpapahingahin. Pinag-uutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi para tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Sa ating pagtatapos, magandang unawain at isipin natin na binigyang linaw ni Pablo ang pagiging alipin sa pamagitan ng alegorya o analogy ni Hagar at Sarah at kanilang mga anak. At nababanggit kong muli ito kasi ang issue dito ay yung ayon sa pinanganak sa laman at ayon sa pinanganak sa pangako. Alin ang pipiliin mo doon? Kung ikaw'y wala sa Panginoon, nandun ka sa pagkaalipin ayon sa pinanganak sa laman. Pero kung makikilala mo si Kristo, ikaw ay may lalagay sa ipinanganak ayon sa pangako. At masusumpungan mo lang yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So mga kapatid, maunawaan din natin bakit hindi magkasundo ang di mananampalataya. At mananampalataya, dumadanas ng mga pag-uusig. Mula noon hanggang ngayon, Muslim at Kristiyano hindi magkasundo. Bakit nangyari ito? Dahil hindi naghintay si Sarah sa sinabi ng Diyos. At ang problema, nakinig si Abraham kay Sarah. Ito ang naging bunga kapag hindi sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, maging aral ito sa atin. Matuto tayong maghintay sa kalooban ng Diyos. Babala, kapag lumis tayo sa kalooban ng Diyos, hindi nakapaghintay sa pangako niya, laging magkakaroon ng problema. Tanda natin yan. Believers na tayo, mananampalataya tayo. Ang tanging pwedeng gawin natin, magsikhay tayo, maging masipag, at binabanggit ng Biblia, si Peter nagbanggit, sikapin ninyong patatagin ang pagkatawag sa inyo. Verse 11 ng 2 Peter chapter 1 verse 11. Sa ganon, maluwag kayong pasukin sa walang hanggang
buhay doon sa langit. Hindi conditional, pero bilang iniligtas ng biyaya kay Kristo, hindi pwedeng wala tayong gagawin. Work out your own salvation na may takot at pakinginig. Huwag magrereklamo. So mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Naway, sikapin natin manatili tayo sa pagpapalaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa Diyos ang papuri at kalulatian. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Nakita namin ang paglalarawan o paghahambing, ang pagkakaiba ng ayon sa pinanganak sa laman at ayon sa pinanganak sa pangako. Panginoon, tulungan niyo po kami bilang mga naging kabahagi ayon sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, manatili kami sa pagiging malaya at huwag kaming madaya ng mga bagay dito sa mundo, mga maling aral na kami ay maalipin pang muli, kundi tahakin namin ang tamang direksyon na alam po namin hindi nyo kami pababayaan hanggang sa marating namin ang ganap na kaluwalhatian. Dahil kayo po ang nangako na isusustain po kami ng inyong biyaya kay Kristo. Pero dahil kami po'y mahina, dahil sa nananahang kasalanan, maingatan namin po ang aming mga sarili sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po ang mataas at karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.